Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Our Catholic daily gospel reading is taken from the Gospel according to St. John, chapter 12, verses 24 to 26. Glory to you, Lord. Amen, amen. I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life for in this world will serve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. So, Shalom. Testing 1, 2, 3. Kamusta yung sounds? I'm using this one earphone at the same time. May microphone po siya. Try ko lang kung okay lang ba mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, itong verse 25 at saka 26 actually is related yesterday. Pero ang kinuha kahapon ng Ebanghelyo ay galing kay St. Matthew chapter 16 verses 26 to the following verses. Or, yun, doon galing sa Matthew 16, 24 hanggang 28. Then itong gospel ngayon is still related yung part ng verse 25 and then hanggang 26. Sabi dito, verse 25, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. So, pareho siya po kahapon na Ebanghelyo. Pero, bigyan natin ito yung verse 24. Sabi ng Panginoon, amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. So, kung magsasaka ka, madaling maintindihan na kapag magtanim ka, natural, kung titingnan natin, kung tanim ka ng isang binhi, talagang literally na mamamatay siya kasi parang after how many days pa accessible yung buhay ng binhi, di ba? Pag tinanim mo, how many days pa yan bago tutubo yung binhi na itinanim mo. So kung titingnan natin, nirelate ng Panginoon ng kanyang sarili sa katulad ng isang binhi na kailangan siya munang mamatay, then after 3 days saka siya muling mabubuhay. At kung hindi mamatay ang binhi, mananatili itong nag-iisa at of course hindi siya bubunga. Unlike kung titingnan natin na after the death of the Lord Jesus Christ, nung muli siyang nabuhay, ay lalong dumami yung mga sumampalataya sa kanya. Diba? So, kung babalikan din natin yung kwento about kay Lazaro, kaya nga gusto nila papatayin muli si Lazaro at ipapatay ang Panginoon Jesucristo because nung nabuhay si Lazaro ay maraming lalong sumampalataya sa kanya. So, ganun din sa ating Panginoon Jesucristo, nung nabuhay siya, ay lalong maraming sumampalataya sa kanya at isa na tayo doon sa produkto na kung saan ay lalong lumaganap ang pananampalataya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi in all the founders of religion sa buong mundo, ang Panginoong Jesucristo lang ang huling nabuhay. The rest of those founders ng mga sekta at denominasyon ay hindi sila nabuhay. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya nga sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, Cedric, good morning. Okay, kung babalikan natin yung 1 Corinthians chapter 15, alam niyo ba na ang muling pagkabuhay ng Panginoon is
very significant sa ating pananampalataya. Kasi sinasabi dito sa Tagalog, sa 1 Corinthians chapter 15, kung babasahin niyo, kung may Biblia po kayo doon, sabi dito, sabi ni San Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15, ngayon kung may pinapangaral naman si Kristo yung muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi na bubuhay muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, nilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabunuhan ang aming pangaral at walang katuturuan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhay muli ang mga patay, kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi na muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi panahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ng lahat ng namatay at nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ng pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay muli ang mga patay. So you see? So, itong John 12:24, unless a wheat falls on the ground and die, it will remain one. Diba? So, makikita natin na ito'y pinapatungkol ng Panginoong Kristo mismo sa sarili niya at maging sa atin din. Unless we will die in ourselves, hindi tayo mamatay sa ating pamumuhay bilang makalaman. Diba? It is also for us na kung hindi tayo mabubuhay sa ating pamumuhay bilang makalaman is hindi tayo lalago or hindi tayo mumumunga bilang mga Kristiyano, hindi tayo mumumunga bilang mga mananampalataya ng Panginoon Kristo. Amen? Ang ganoon mga kapatid. So dapat kinakailangan talaga tayo mamatay sa sarili natin at mabuhay sa panibagong buhay kay Kristo. Yung pagkamatay natin, actually it is happening, ay dapat supposed to be is nangyayari ito during our baptism. Kaya nga kung titingnan natin yung John chapter 3, ay yun yung tinatawag na muling bagong buhay, yung tinatawag na born from above. Hindi born again, actually yung original na word doon, si Nicodemus lang yung pasimula ng born again na salita. Pero ang term doon is yung anoten is born from above. Yun yung panibagong buhay natin. Nung bininyagan tayo ay namatay tayo kasama ni Kristo. At muling nabuhay sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga kung titingnan natin doon sa Romans chapter 6 mga kapatid, dito sa Romans chapter 6, buksan niyo po sa Bible. Cedric, open your Bible, Cedric, in Romans chapter 6. May Bible ka dyan. Okay, sabi dito. Sa Romans chapter 6, verse 3, or are you unaware that we were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? We were indeed buried with Him through baptism into death, so that by the glory of the Father, we might live in newness of life. So, na-experience natin itong pagkamatay nung tayo bininyagan. And then, supposed to be after that, na may bagong buhay na tayo through our baptism, we are supposed to live like that of Christ. Sandali, hanapin natin yung sa Colossians chapter actually, kaya nga sinasabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito, memorize ko ito na verse nung baptist pa ako. Ito yung pangalawang verse na na-memorize ko. Na una yung John 3:16.
Nasabi doon sa John, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. So, therefore, kapag nakipag-isa tayo, so dito sa Romans chapter 6, ang baptism natin ay nakiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo. At muli tayo nabuhay. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay. Sabi dito sa Romans chapter 6, balikan natin. Hindi ba ninyo alam na nalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay at talibing nakasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay ng muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabubuhay sa isang bagong pamuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. So, verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay binakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan. So, sa ating ang pagbibinyag pala natin, ang baptism natin is pakikiisa sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Kaya nga ito, singit lang ito mga kapatid. Kaya nga kung titingnan nyo, may mga tanong if baptism is necessary for salvation. May mga sekta na hindi po naniniwala dyan. Kasi ang reference nila, ang kukunin nilang reference is yung bakit yung magnanakaw nakatabi si Demas, pinangalanan natin si Demas, ay bakit yung magnanakaw sa kanan ng Panginoon ay naligtas na wala namang bautismo. So yun yung argument nila without realizing this Romans chapter 6 na ang magnanakaw ay aktwal na nakiisa, nakibahagi sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo during the time na sinabi niya na nung ipinagtanggol niya ang Panginoon sa Kristo. At sinabi niya sa Panginoon sa Kristo, remember me when you come into your kingdom. Diba? So yun yung ginagamit nilang reference na baptism is not anymore necessary without realizing na yung magnanakaw is aktwal na nakiisa sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Tayo, ang pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo is through our baptism. Yung magnanakaw, special yung pakikipag-isa niya. Through the death of Jesus Christ, actual siyang nakiisa. Tayo nakikipag-isa tayo sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo when we were baptized, mga kapatid. That is why, kaya nga sinasabi dito sa Mark chapter 16, that is why baptism for us in the Catholic Church is necessary. Necessary sa atin ang baptism. Sapagkat dito ang linaw-linaw. Kaya hindi nila pwede quote yung si Demas, yung magnanakaw na katabi ng Panginoon Kristo na hindi naman daw nabinyagan. They didn't realize na yung magnanakaw ay nakiisa at aktwal sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Tayo nakikipag-isa lamang sa kamatayan ng Panginoon Kristo through our baptism. So, lamang yung magnanakaw sa atin. Kasi mismo, hindi siya nabinyagan through water, but he was baptized by blood. Diba? No. Nung katabi niyang Panginoon sa Kristo, yung mga nung sinundot or sinibat ang tagiliran ng Panginoon sa Kristo, maybe there is a blood that sprinkle na tumilamsik sa kanya. At alam naman natin na by blood ay napapatawad ang ating mga kasalanan. Di ba? Hebrews chapter 9 verse 22, it according to the law, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Without the sprinkling of the blood. So yung magnanakaw na yun is were sprinkled by the blood of Jesus kasi magkatabi lang sila. Kaya nga for us Catholics, ang baptism is necessary. Kaya hindi nila pwede i-quote yung magnanakaw sa cross na hindi naman daw nabinyagan yet naligtas.
Hindi nga siya nabinyagan, pero he was being actual siyang nabinyagan sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Tayo, nakikiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo through our baptism. As Romans chapter 6 verse 3 to the following is ay sinasabi ng Romans chapter 6 verse 3 to the following. Kaya nga dito sa atin sa Mark 16, mga kapatid, verse 15, verse 16, ang sumampalataya mabautismuhan, i-take note Mark 16:15 muna. At sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan ay pangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, pinagsama, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Okay. Hanapin natin. Dito pa mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 21. Okay. Tingnan natin kung tama ba yung sinabi ko. Okay. Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Sa English, tingnan natin. 1 Peter chapter 3 verse 21, mga kapatid. This prefigured baptism which saves you now. Ayan, tingnan nyo. 1 Peter 3:21. This prefigured baptism which saves you now, it is not a removal of dirt from the body but an appeal to God for a clear conscience through the resurrection of Jesus Christ. So you see? So ganun. Kaya nga importante sa atin yung baptism. Kaya nga, ang linaw doon sa Mark 16:16, di ba? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Bakit? Kasi ito'y pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Na sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang pagbubuo ng dugo, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. So kung hindi tayo makikiisa sa kanyang kamatayan, how can we be forgiven? How can we be forgiven? Kung hindi tayo makikiisa sa kamatayan ng Panginoon Kristo, at ang pakikiisa na yun ay true baptism. Romans chapter 6, mga kapatid. So kaya nga, hindi nila dapat pwede makot yung magnanakaw sa cross, mga kapatid. So, that is why ang Ebanghelyong yun, lalo na John 12:24, unless a wheat fall on the ground and dies, it will remain a seed. Hindi siya magkakaroon ng bunga, di ba? Paminsan may mga seeds na nape-preserve, napapatagal yan. Di ba? Walang pakinabang, parang display lang siya. So, ilagay nyo yung seeds nyo, yung palay nyo sa garapon. Mag-stay siya ng napakahabang panahon. Kailan lang siya magkakaroon ng pakinabang, kailangan ibaon mo siya sa lupa. And for several days, mamamatay siya. Then, saka lulutang yung buhay, yung pinaka, ano ba tawag doon? Diba? So, mamamatay siya. The same with our Lord Jesus Christ, kanyang pagkamatay. Then, muli siyang nabuhay. The same with us, hindi rin tayo makaka-experience ng kamatayan ng muling pagkabuhay, ng bagong buhay, kung hindi tayo mamamatay sa ating lumang pagkatao. Kaya nga sinasabi doon na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things become new. Sa Tagalog, ang ganda ng term. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala niya ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ang pakikipag-isa natin to Him, primarily sa ating Panginoong Kristo, is through our baptism.
through our baptism. Then supposed to be, tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga tagasunod ni Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Tayo ay dapat na namatay na sa luma nating pagkatao. Yung bagong sumisibol na buhay, meron na tayong bagong sibol na buhay. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 yata yun mga kapatid. Sabi dito. Verse 17. Sa 15 tama. Sabi dito sa verse, pero umpisa natin sa verse 14. Like obedient children, 1 Peter 1:14 to the following verses mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo. I always encourage na do not just rely on Bible app mga kapatid. Buy your own Bible. Okay. May pera pa Tagalog. Like obedient children, do not act in compliance with the desires of your former ignorance. Sa Tagalog na lang para mas malinaw. Those English who may be watching this live, yes, find it in your Bible, John, 1 Peter chapter 1 verse 14. Sabi dito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 14 to 15. So verse 17, walang tinatangi ang Diyos, pinapahalagan niyang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito at walang itinatawag at yang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Yan. Okay, mga kapatid. At saka din sa Colossians chapter 3 verse 1, basahin natin bago tayo magtapos. Sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Yan, it is through our baptism, ang ating pakikiisa sa Panginoon sa Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So, maybe that is my damay mga kapatid. So, the gospel of today is reminding us, unless a wheat, verse 24, John 12:24, unless a wheat of grain falls to the ground and dies, it will remain one. And then, saka pa lamang siya muling bubunga, tutubo at mamumunga. So we need to die with our old self. Kaya nga sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things become new. So shalom my dear brothers and sisters, a blessed weekend, a blessed Saturday to all. Amen.